Alright, so for this video naman, ituturo ko po sa inyo kung paano tayo gagamit ng product pricing calculator, materials calculator, and itong product listing natin. Okay? So unahin po muna natin itong materials calculator natin. Bakit siya uunahin? Kasi po, itong mga materials na ilalagay natin dito ay mag-a-appear dito sa ating product pricing calculator, which is here. Makikita nyo, isa lang ang nakalagay dyan na A5 size coupon band. If we put here sa materials natin, isa lang din ang nakalagay. Now, let's add yung mga materials natin na ginagamit sa ating business. So, example lang ay A4 size na photo paper. And ang quantity niya is 20 pieces at nabili natin for example siya ng 100 pesos. At kung makikita po ninyo, ang cost per item niya ay 5 pesos. So, ngayon, kung makikita nyo dito sa product costing natin, dumagdag na po yung A4 size na photo paper. Okay? So, that's how you will add dito sa ating materials calculator para mag-appear po dito sa ating product pricing calculator. Ano yung ginagawa or ang purpose ng materials calculator? Ma-compute po yung cost per item ng ating mga materials. Okay? Kasi gagamitin po natin siya dito sa ating product pricing calculator, which is sa material cost. And for example, ang quantity ay isa lang. And then, inad lang po siya sa subtotal. So, pupunta tayo ngayon dito sa ating labor cost. Ang labor cost po is kung ilang oras po ninyo ginawa yung product ninyo. And ang easiest way to compute for the rate per hour is kung magkano po yung rate ninyo per day. And then, divide it kung ilang oras po ninyo ginawa yung product nyo. For example, ang aking rate per hour ay nasa 30 pesos. And then, 1 hour ko ginawa yung product. So, 30 pesos lang po yung amount ng labor cost ko per product. Okay, per product yan. Then, sa miscellaneous cost naman, ang example po dyan ay ang electricity. And then, for example, ink. So, bahala na po kayong maglagay ng amount for the electricity and ink. Pero lagyan lang natin ng sample siyang 50 and 30. Again, this is just a sample. So, na-compute na natin yung materials cost, yung miscellaneous cost, which is 80, and then the labor cost, which is 30 pesos. Now, let's go here sa price computation summary. Kung makikita nyo, dito po nag-appear yung materials, labor, and miscellaneous cost natin, and we have two types of our pricing, which is the discounted and the regular price. So, anong pagkakaiba niya? Kung bakit naglagay ako dito ng discounted price is that para kapag nag-launch tayo ng isang product, minsan, binibigyan natin siya ng discount para ma-encourage po yung ating mga customers na bumili ng ating product. Okay? But again, it depends on you kung paano po ninyo ito gagamitin. Sa regular price naman, kung magkano yung regular price natin. And meron po ako ditong nilagay ng markup and naglagay din ako ng tax if applied. If applied, naka-open and close parenthesis siya para mailagay lang po natin kung what if merong tax yung ating products para maisama natin siya sa computation natin. Okay? So, yung markup natin, for example, for the discounted is 30% and for the regular is 60%. For the tax, say for example, 3%, 3% lang naman siya. Okay? So, eto na yung suggested selling price natin sa taas. Ngayon, hindi naman tayo maglalabas sa ating client or customers ng ganitong amount na may 0.84 at may 0.76. So, set your final discounted price below. Dito, ilagay mo na yung final discounted price mo. So, for example, from 154, ginawa na natin siyang 155 at from 189, ginawa natin siyang 190. Okay? So, that's how we will compute for the price of our product. Now, pagkatapos po nito, ano nang gagawin natin? Ang gagawin na po natin, we will now go sa product listing natin. So, dito, i-record po natin kung ano yung mga products natin, magkano yung material cost from our product costing calculator, and para kapag nag-sales tracker tayo, lalabas po siya dito sa product sold kung ano yung nabili ng ating customers. Okay? So, sa product listing, for example, yung kinompute natin kanina is ito, 155 siya, no? For example, ito yung price ng ating tracing pad. Example lang naman to. Material cost natin is 6.42.
0.42 ilagay natin. Yung labor cost, and ito po palang product listing natin ay hindi automatic. So, kailangan nyo pa rin i-retype. Ano po? Kasi marami po tayong kino-compute sa product pricing calculator natin, kaya hindi po siya naka-automatic. Okay? So, yung tax if applied is 3%, and again, yung markup po natin is 30% sa regular price as a discounted. And sabi ko dito, ito yung pinaka-suggested selling price natin, and set your final regular and final discounted. So, for the regular, again, magkano nga yung ating lagay dito? 190 yung regular, 155 yung discounted. So, 190, and for the discounted is 155. Alright? And may nakikita ko kayo ditong regular profit less cost of goods. So, ito po, and makikita nyo rin pala, ito po ay highlighted. So, ibig sabihin, automatic po itong nagko-compute. Meron po yung mga formula. Huwag nyo na pong i-edit yan. Ngayon, ipaliwanag ko lang po itong regular profit less cost of goods. So, yung cost of goods po natin is ito lang ang nakasama, materials, labor, and miscellaneous cost. Wala po dyan yung markup and yung tax, hindi ko po isinama. Para makita natin yung profit natin. Kasi yung markup natin is the profit, right? So, kung halimbawa po, 190 yung regular price ninyo, and then kapag binaynos natin po or binawas natin yung ating materials, labor, and miscellaneous cost, ang atin pong targeted na profit for that product, for that certain product, is 73.8. So, at least malalaman po ninyo kung may tutubuin pa ba kayo dun sa product o wala. Okay? And kapag minsan kasi, di ba, hindi din natin maiwasan na magbigay ng discount, at least alam natin kung hanggang saan or hanggang magkano lang tayo dapat mag-discount sa ating mga customers. Alright? If you still have questions or clarifications about this tutorial or on how you are going to use our sales dashboard with product pricing calculator, just let me know in the comment section. Mag-comment lang po kayo, and I will create a tutorial for that on our next video. So thank you so much for availing our sales dashboard. Have a good day, and I pray that may you have more customers sa inyong business. Thank you and God bless you!